Babala, masalan ang video. Palaro na hulihan ng baby sa dagat sa Antique. Nauwi sa disgrasya, isang lalaki aksidenteng tinamaan ng ilisin ng dumaang bangka. Pahayag ni Brian, niyaya kaming maglaro ni Hansel ng habulan ng baby sa dagat. Sabi niya sa amin, may premyo raw na 2,000 pesos. Paghahatian daw namin para may iuwi kami sa pamilya namin. Masayang masaya talaga siya. Parang bumalik ang pagkabata niya. Hanggang sa may papalapit na bangka sa amin. Tapos nakarinig na lang kami ng kalabog. Yung dagat naging pulang-pula, puro dugo. Yung katawan niya tinamaan na pala ng LC. Bumalik ang bangka, hinawakan ko ang kamay niya tapos sinila ko pupunta sa tabi. Sabi ko, bro, lumaban ka, yung mga anak mo, yung asawa mo. Habang nasa biyahe kami sa patrol, yung dugo walang tigil ang paglabas. Kwento naman ng asawang si Juliet. Naglalaba ako ng mga oras na yon. Ang sakit ng ulo ko na hindi ko maintindihan. Hanggang sa pumunta sa bahay namin ang kapatid ng asawa ko, na disgrasya daw. Dali-dali na akong dumiretso sa ospital kung saan siya dinala. Napakalaki ng sugat niya sa leeg. Galit na galit ako sa gumawa sa kanya nito. Ang gusto ko makuhang hustisya para sa asawa ko. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi. Komedyanteng si Mura natupok ng apoy ang bahay sa Albay. Kwento ni Mura, yung kapatid kong natutulog sa taas ng bahay namin, yung nakapansin na nasusunog na yung buong kwarto ng isa naming kapatid. Pagkasilip ko, gumagapang na yung apoy. Kinuha ko yung cellphone at yung storage box ko para maisalba. The rest, wala na akong naligtas. Para akong natunaw. Sobrang nakakalungkot kasi sa isang iglap na wala eh. Yung tagal mong nagtrabaho at pinaghirapan, ganito lang pala mangyayari. Bakit puro na lang ganito? Parang lagi na lang kaming minamala sa bahay. Pangatlong sunog na namin ito. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahina na yung mga paa ko kaya hindi na rin ako basta-basta makakapagtrabaho. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi. Mangingisda sa Navotas dumadaing dahil nanganib umano silang mawalan ng kabuhayan. Ang kanila kasing tahungan dinedemolish na dahil ayon sa mga residente, masasagasaan daw ito sa gagawing modernization project. Ang usaping ito, mayroon nga bang patas at makatarungang plano para sa mga tatamaang kabuhayan? Kwento ni Cheryl, nagsimula pa akong magtayo ng tahungan noong 2015. Tahong ang nagdala ng kasikatan dito sa Navotas. Lahat ng pangangailangan namin dyan namin kinukuha. Pero noong 2021, yung iba hindi na nirilisan ng permit. Wala silang sinasabing dahilan. Siguro may gagawing reclamation, kaya gustong tanggalin yung kabuhayan namin. Hanggang sa may bumabang abiso na lahat ng tahungan tatanggalin. Nasa 5,000 pong maapektuhang tahungan. Libo-libong pamilya rin ang naapektuhan. Ang panawagan ko sana, matigil na yung pagbubunot sa tahungan namin habang meron pa. Sobrang laki ng pinagbago. Dati 3,000 per banyera yung kita, pero ngayon, yung kapitbahay ko, 4 na banyera lang ang nakuha. Tig 300 lang po yung isang banyera. Nakakadurog po ng puso na makita yung kabuhayan namin na talagang halos wala na. Parang mas pinipili nila ang karangyaan kaysa kabuhayan naming mga mahihirap na lahat dyan umaasa. Nakailang beses na kami nakikipagdialogo, pero wala kami nakukuhang sagot na maayos para sa amin. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi. Pasyal tayo sa dating kinatatakutang probinsya pero ngayon dinarayo na ng mga turista, ang Basilan. Pero gaano nga ba sila kahandang tumanggap ng mga bisita sa kabila ng mga babala ng ibang bansa? Kwento ni Dayan, wala talaga kaming idea tungkol sa Basilan. Nag-research lang ako tapos nakita ko yung mga picture. Na-excite talaga kami. I asked some people na taga-area na to about yung safety and they assured me naman na very safe na. Meron na kami nakikita ng mga Coast Guard na naka-duty dito. We just also respected the curfew. Honestly, na-exceed yung expectation namin. Grabe, napakaganda pala dito. Sobrang linaw at ang ganda ng buhangin, pinong-pino. Pahayag ni Claudio Ramos II, tourism staff. Hinihikayat po natin ang Canadian Embassy to reconsider and reaffirm the different places that they included in that list. I think it's high time na bigyan ng pagkakataon para maipakilala muli or maipakilala ang totoong kalagayan ng aming lugar. Actually, last year we were able to record more than 400,000 visitors. This include tourists both local and foreign and also excursionists. Kwento naman ng residente na si Iray. Dito pa ako pinanganak, maganda na ang buhay namin dito. May maayos na kaming hanap buhay, wala nang gulo. Safe kami rito, wala nang dapat katakutan. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi. Para sa business, kumikita na ng 100,000 piso kada linggo. Ang kanilang recipe ng tagumpay alamin ngayong linggo sa KMJS. Kwento ni Juliet,
2015 ako nagsimula, siguro nasa 50 pesos pa lang siya per order. Yung pangalang Encanto Paris Overload, nagsimula sa mga customer namin. Sabi niya, nasa ilalim ka ng puno ng mangga at may umuusok-usok. Encanto na lang para mas maganda. Sabi niya, may vlogger na pumunta, sikat daw. Hindi ko na na-expect na mag-boom yung tindahan ko. Kung dati nag-start ako sa Bulaklak, 2 box lang. Ngayon umaabot na ako ng 10 to 15 boxes. Nakakapag-save ako kahit papaano ng mga 10,000 pesos hanggang 12,000 pesos sa isang gabi. Sinisikap ko na po talagang mag-ipon ngayon dahil naranasan ko na po yung mag-zero. Ayon naman kay Jude at Keith, kami ng bayaw ko, mahilig kaming kumain ng pares. Gabi-gabi dumadayo kami kung saan yung mga trending. Naging inspirasyon ko ang maraming mga kababayan natin na nasa mga cart. Naisip namin na ilapit sa masa at maging malapit sa pamilya ng Pilipino para madala nila at magkaroon ng maayos na kainan sa bawat oras na gusto nila. Dati, 300 to 500 katao lang everyday ang bumili. Almost 3 weeks kaming matumal. Ngayon, nasa 2,000 to 3,000 a day. Nakaka 800 to 1,000 kilos a day kami ng baboy at baka. Ang kinikita namin sa isang araw, nasa 6 digits na. 24 hours kaming bukas. Sa dami po ng taong pumunta po noon pagka-vlog sa amin, may araw talaga kaming hindi kinaya. Pagtatyaga at dasal lang ang sikreto namin. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, Linggo ng Gabi.